O ikaw, ano yung sa'yo? Wala. Tapos ganyan pa, yung nakikita na ugali mo. Baka ho pati yung mga kasi may mga tinatawag tayo na na hindi makapagdesisyon kung sino ang iboboto. Baka pati yun, hindi boboto sa iyo kasi nakikita yung mga viral mo na nagwawala ka lagi. At kailangan naka-Gucci o naka-Gucci or Rolex yung sisita sa iyo. Paano yun kapag ka naging public servant ka na? Ay naku, hindi pwede natin sitahin si kasi mahirap lang tayo, dukha lang tayo, wala tayong Gucci at Rolex. O, di ba? Sino boboto sa iyo? Diyan sa sinasabi mo kung sakaling magsesenador ka. Mhm. Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw ang magsenador. Sige na, doon ka sa lineup ni Rizal Ontiveros, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Eh, problema sa inyo. Bakit yun yung sinasabi nila, komunista-komunista? Ang pambanat ng mga DDS ngayon, mga bossing, yung mga kakamping, komunista daw ho. No? Yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, komunista daw ho, mga kababayan. Sandali linawin natin sa kanila para matapos yung issue na yan. Komunista? Paano nyo nasabing komunista? Sino ba ang sumusuporta sa bansang komunista? Di ba kayo, yung vice-presidente nga hanggang ngayon is no comment patungkol sa West Philippine Sea? Kami nga itong sinasabi namin lagi handa kaming ipagtanggol ang ating bayan sa bansang komunista kagaya ng China dahil inaapi tayo at lagi tayong binubuli pagdating sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin nila, nandito o nasa mga kakamping yung komunista. Well, arasin ang logic dun, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, nakakalimutan nila na si Digong ay NPA. Ewan dyan, sa mga yan. Kaya yung mga DDSO, naku, laging ganyan na sinasabi. Komunista ka din. Ganito ka din. Paulit-ulit na ganon. Doon sa mga comment section, sino yung nag-i-interview na yan? Patawa-tawa pa, mukhang engot din. Ano pangalan nito? Nakalimutan ko eh. Sa inyo, komunista, sosyalista. Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Sosyalista? Mata pobre talaga. Baka mamaya sige nga, labasan tayo, 50 milyones, Guanzon. No? Labasan tayo, 50 milyones. Kung talagang kaya. Hindi, subok lang. Kung talagang sosyalista ka, pakita. Grabe makapag-angat ng sarili no? Anyway mga bossing, dakuin na natin yung main topic natin. Dakuin natin yung main topic natin, mga bossing. Kasi umugong na ho ito simula kay Ombudsman Remulla, mga kababayan. Kung matandaan nyo ho. Ano sabi ni Ombudsman Remulla? Meron na talagang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Meron na talagang kopya ako na nasa cellphone niya daw po. Kaya lang, hindi pa opisyal. Ngayon naman po, mga bossing, si Harry Roque naman ang nag-post, mga kababayan. Si Harry Roque naman ang nag-post na sinasabi, Senator Bato, warrant of arrest is out na. No? Huwag kang magpakidnap. Yun pa din po ang kanilang naratibo. Yung paulit-ulit na huwag kang magpakidnap or whatever. No? Kaya po hindi sila mabigyan ng interim release dahil sa mga ganyan Kaya hindi po sila mabigyan ng mga kung ano-ano na hinihiling nila dahil po sa kagaganyan nila. Ngayon mga kababayan, dahil dito, kumakalat ito, nako, baka magkasuguran na ho kung saan man yung pinagtataguan nitong si De La Rosa. Kasi meron pa po ba tayong ibang pwedeng gamitin, mga kababayan, na salita o na word para doon sa ginagawa ni Bato de la Rosa? Ilang linggo, mag-iisang buwan na hong hindi pumapasok si Ronald Bato de la Rosa, mga bossing. Diba? At tayo po ang nagpapasweldo. Bayan po natin ang nagpapasweldo na kinukuha po sa mamamayang Pilipino, sa mga kagaya natin
Di ba? So ngayon mga kababayan, kapag yan naging opisyal, ay nako, sabi pa naman po ni Boying Remulla, natatrack namin siya, nasusundan namin siya, alam namin kung nasaan siya. Sabi nga di ba, nasa Pampanga daw. Di ba? Sabi, nasa Pampanga si Bato de la Rosa. Ako ho naniniwala, mga bossing ha, naniniwala ho ako na bago magsalita o bago ilabas ni Boying Remulla yung kanyang mga sinasabi patungkol po doon sa warrant of arrest, minanmanan na nila yan. Sinundan na nila yan. No? Sinundan na nila yan. Dahil sa oras na marinig ng kampo ni Bato de la Rosa na meron na talagang warrant of arrest, ayan, ano pa ba nga ang ginawa? Nagtago na. Di ba? Nagtago na. So ngayon, Bato, maniwala ka, may nakabuntot, may mga nakasunod sa iyo. No? Kahit saan kayo pumunta. Kasi hindi naman din ho gagawing lumabas ng bansa ni Bato de la Rosa magtago sa ibang lugar. Except China. Siguro China, walang jurisdiction doon ang ICC. Walang jurisdiction doon o walang Interpol doon. Hindi ko sigurado. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ho, mga kababayan. Pero mas safe siya kung nasa bayan siya ng Pilipinas kasi may mga supporter eh. 'Di ba? Meron pong mga supporter na magtatanggol sa kanila. Pero ako ho naniniwala, mga boss G pa mo, sir. No? Naniniwala po ako na bago magpasko or baka itong Disyembre na ito ay maaresto itong si Bato de la Rosa. Kung nakikita niyo po, kung titignan niyo po, si Nick Torre, si General Torre, mga bossing, ang tahimik ko. Baka yan ibang strategy ang ginagawa niya kay Bato de la Rosa. Kasi yung kay Buloyski at kay yung kay Buloyski, maingay sila eh. Dahil alam nila na nasa loob si Buloyski nung imperyo niya. Yung kay dating Pangulong Duterte naman, ganito din. Tahimik sila. No? Hindi sila nagsasalita ng kung ano-ano, kaya yung mga DDS nahihilo. Ano ba talaga? May warrant of arrest ba o wala? Ganito, ganyan. Pero etong kay Bato, dahil alam nila magtatago, mas pinili nila na maging tahimik. Kapag nakuha, nahuli, naaresto na itong si Bato de la Rosa, ay nako, ilang lechon ang gusto nyo? Magpapalechon ako. Isasabay pa yan sa pagpapalechon ni Boss Mike Cervera. Sabi ni Annalyn, mag-iingay na naman ang mga DDS niyan pag nahuli. Baka mag-iiyakan na naman yung mga DDS pag nahuli si Bato de la Rosa. Pero yung kay Bato, siguro mga isang araw lang yan. Yung kay dating Pangulong Duterte kasi 3 araw, 4 na araw eh. Yung kay Bato, malamang mga isang araw, okay na yun. Iisipin ng mga, okay. At least si Datay Digong may kasama na doon. Pagka nagkalusuban, pagka nagkabulabugan na po, doon sa pinagkukutahan ni Bato de la Rosa, nako mga kababayan. Asahan nyo po, hagulgula naman po yung mga DDS. Sabi ni Chi, excited ako mahuli ang kalbo na yan. Mga bossing, kailangan ko magpakatatay eh. Ihinto ko muna, no? Pag may pagkakataon tayo mag-live doon sa Birahan PH, magla-live tayo mamaya, no? Kailangan ko maghatid ng bata muna. Magpapaalam muna ako. Maraming salamat.